Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, pinagirab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo po no, tungkol po ito sa mga senador nga po na pumalag na dito sa ambasador ng China ho, mga ka-action, na gusto lang pauwiin at palayasin dito dahil wala namang kakwinta-kwinta ang ambasador ng China dito sa Pilipinas. At ito nga po mga ka-action, nanawagan nga si Mig Zubiri ho mga ka-action kay Mr. President na pauwiin na po itong ambasador na ito. At ito po, nagbigay din ng pahayag si Erwin Tulfo, si representative. Ito po, nakatikim itong ambassador na ito sa mga maanghang na salita ni Erwin Tulfo. Alam naman po natin kung gaano ito magsalita ang mga Tulfolatics. Ito po mga ka-action, panoorin na po natin bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction. Umalag din ang mga kongresista sa nila'y panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo may maanghang pang pahayag laban sa kinatawan ng China sa Pilipinas. Si Mel Lesmora sa detalye. Kasunod ng mga bagong insidente ng pangharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, itinutulak na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pagpapaalis sa ambassador ng China sa bansa kasabay ng pagpapauwi sa ating ambassador doon. Sabi ng kongresista, paulit-ulit na kasing nagpo-protesta ang pamahalaan pero wala namang nangyayari kaya't kailangan na ng matinding hakbang ukol dito. Wala hong kwenta yung ambassador nila, inutil. Sa lahat ng ambassador siguro sa dito na naka-assign sa atin, itong ambassador na ito, inutil at manluloko pa. Ngiti ng ngiti, kunwari pagkaharap sa mga political functions, official functions ng gobyerno, nandoon din. Kung ako yun, mahihiya ako eh. Kaya dapat pauwi na, sabihan na lang ng DFA, umuwi ka na. Inutil ka naman. O tapos yung atin naman, pauwi din natin. Si House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. tinawag namang one of the greatest human rights violations ang pambubuli ng China. Gate niya, kailangan na itong mawakasan pero paano naman ang economic ties ng Pilipinas at China? Palagay ko, the economic managers should really now meet together and decide on the next move that we have. This is not just dangling the carrot and stick to us, no? Kapag hindi natin ginawa yung nais nilang gawin, palagay ko naman the Filipinos, hindi naman gaano karami mga Pilipino sa China. Una nang kinundena ng iba pang mambabatas ang bagong harassment ng China sa pangunguna mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Anya, unacceptable at unjustifiable ang ginawa ng China at malinaw na pambabastos ito sa rule of law. Kamakainan lang, pinuna na rin ng Chinese government ang ipinasang resolusyon ng Kamara na kumokondena sa kanilang mga ilegal na aktibidad sa West Philippine Sea. Giit ni Romualdez, patuloy silang gagamit ng diplomatic tools para matugunan ang mga agresibong aksyon ng China. Sa anumang sitwasyon at anumang pagkakataon, giit ng mga mambabatas, patuloy nilang isusulong ang karapatan ng Pilipinas. So yun na ho mga ka-action, no, narinig na po natin ang kanilang mga pahayag, lalo na po ang kay Representative Erwin Tulfo po mga ka-action. Totoo po yun, inutil, hindi lang po yan inutil, traidor pa yan. Pa-ismail na parang kambing pero traidor din pala. Diba? Dapat naman talaga ho na mag-action na po kayo. Palayasin, pauwiin, kasabay ng pagpauwi ng ambasador natin doon sa China. O, diba? Total, hindi naman nire-respeto ang mga protest na ipinapasa natin. Parang wala lang sila, mga bingi lang yan yung mga ano. Parang mga talo-talo yan ang mga chikwa na yan. No? At doon sa sinasabing economy ni sabi ni Abante, huwag nyo nang intindihin ang economy na yan, oy. Kaysa ba naman patuloy tayo nababuyan at bastusin dyan sa sarili nating bakuran? Mas pipiliin nyo pa ba yung patuloy tayong babastusin kasi sinasabi nyong economy? Kung ang economy, maliit lang naman ang currency ng pera nila. Di ba? Papasukin ng mga malalaking bansa, magaganda yun. Mayayaman pa at malaki pa ang mga currency ng pera nila. Di ba?
kayo. Basta ang gusto ko rin, palayasin ang mga ang ambasador dito sa Pilipinas, no? At pauwi ng ating ambasador para patas-patas ng laban. Diba? At itong mga Chinese na mga kagamitan, bahala na kayo kung bibili pa ba kayo o hindi na. Nabubulol na lang ako sa buisit nitong ambasador ng China na to. Ano sabi niya, no? Inutil. Pa-smile-smile. Pangiti-ngiti. Pangiti-ngiti na pa. Ngiting traidor. Wala man lang siyang bukang bibig sa mga nangyayari sa pambabastos ng kanyang kapwa Chinese. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, Chida Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.